Ika-27 Kabanata. Nang mapagpasyahang maglalakbay kami papuntang Italia, si Pablo at ang ilan pang bilanggo ay ipinailalim sa pamamahala ni Julio, isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na mga sundalo ng emperador. Sumakay kami sa isang barkong galing sa Adramitio papunta sa lalawigan ng Asya at naglakbay kami kasama sa Aristarco na taga Tesalonikang nakatira sa Macedonia. Kinabukasan, dumaong kami sa Sidon. Naging magaan ang loob ni Julio kay Pablo. Pinahintulutan niya itong makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Mula roon ay naglakbay kaming muli. At dahil sa pasalungat ng hangin, kami na may bay sa gawing silangan ng Chipre upang kumubli. Dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Pamphylia, at kami dumating sa Mira, isang lungsod ng Lycia. Ang kapitan ng mga sundalo ay nakakita roon ng isang barkong buhat sa Alejandria, papuntang Italia, at inilipat niya kami roon. Mabagal ang aming paglalakbay. Tumagal ito ng maraming araw at nahirapan kami bago nakarating sa tapat ng Sinido. Buhat dito'y hindi namin matahak ang kalawakan ng dagat sapagkat pasalungat kami sa hangin. Kaya't nagpunta kami sa silangan ng Kreta na kubli sa hangin. Nagdaan kami sa tapat ng Salmon. Matyaga kaming namaybay sa tabi hanggang sa marating namin ang pook na tinatawag na Mabuting Daungan na malapit sa bayan ng Lasea. Mahabang panahon na kaming naglalakbay. Mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno, kaya't pinagpayuhan sila ni Pablo. Mga Ginoo, Sabi niya, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at maaring mapinsal ang kargamento at ang barko at manganib pati ang buhay natin. ngunit higit na pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo. Dahil hindi mabuting tigilan ang daungang iyon kung panahon ng taglamig, minabuti ng nakararaming magpapatuloy na sila sa kanilang paglalakbay sa pag-asang makakarating sila sa Fenice. Ito isang daungan sa Kreta at nakaharap sa hilagang kanluran at timog kanluran. Umihip ng marahan ang hangin buhat sa timog, kaya't inakala nilang maaari na silang umalis. Isinampa nila ang angkla at sila'y namaybay sa Kreta. Ngunit di nagtagal, bumugso mula sa pulo ang isang malakas na hangin mula sa hilagang silangan. Hinampas nito ang barko, at dahil hindi kami makasalungat, nagpatangay na lamang kami sa hangin. Na makakubli kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na Cauda. Naisampa namin ang bangka, ngunit nahirapan kami bago nagawa iyon. Nang maisampa ito, tinalian nila ng malalaking lubid ang barko. Ngunit natakot silang sumadsad sa buhanginan ng Sirte, kaya't ibinaba nila ang layag at kami nagpaanod na lamang. At tuloy na lumakas ang bagyo, kaya't kinabukas ay sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal naming dinakita ang araw at ang mga bituin, at di humuhupa ang napakalakas na bagyo, kaya't nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita. Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganito. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang, mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, "Huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama, sapagkat nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Lamang, mapapadpad tayo sa isang pulo." Pagkalipas ng 2 linggo sa gitna ng dagat, napatpad kami sa dagat Mediteraneo. Nang maghahating gabi na, napuna ng mga marinero na nalalapit na kami sa pampang. Sinukat nila ang tubig at nakitang may 40 metro ang lalim nito. At pagsulong pa nila ng bahagya ay muli nilang sinukat at nakitang may 30 metro na lamang. Sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko
at ipinanalangin mag-umaga na sana. Tinangka ng mga marinero na tumakas mula sa barko kaya't ibinaba nila sa tubig ang bangka at kunwari maghuhulog ng angkla sa unahan. Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, Kapag hindi nanatili sa barko ang mga taong yan, hindi kayo makakaligtas. kaya't nilagot na mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan itong mahulog. Nang mag-uumaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablong kumain. 14 na araw na ngayon kayo hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. Kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Hindi maaano ang sino man sa inyo. At pagkasabi nito, kumuha siya ng tinapay at sa harapan ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Kaming lahat ay 276 na katao. Nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang kargang trigo upang gumaan ang barko. Nang mag-umaga na, nakatanaw sila ng lupa, ngunit hindi nila alam kung anong lugar yon. Napansin nila ang isang dalampasigan at binalak nilang igawi doon ang barko kung maaari. Kaya't nilagot nila ang tali ng mga angkla at iniwanan na ito sa dagat. Kinalag din nila ang tali ng malalaking sagwan at itinaas ang layag sa unahan upang ang barko'y itulak ng hangin papunta sa dalampasigan. Ngunit nasadsad ang barko sa dakong mababaw. Bumaon ang unahan ng barko kaya't hindi makaalis. Samantala, ang hulihan naman ay nawasak dahil sa kahampas ng malalakas na alon. Binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang walang makalangoy at makatakas. Subalit ibig ng kapitan ng mga kawal na iligtas si Pablo, kaya pinagbawalan nito ang mga kawal. Sa halip, pinatalon niya sa tubig ang lahat ng marunong lumangoy upang makarating sa pangpang. Ang iba inutusan niyang sumunod na nakahawak sa mga tabla o piraso ng barko. At kaming lahat ay nakarating sa dalampasigan.